Mark. Mark chapter 16. Open your Bible. Mark chapter 16 from verse 15, the following. Mark chapter 16 from verse 15 and the following verses. It says, He said to them, Go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. And they will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. After the Lord Jesus had spoken to them, He was taken up into heaven, and He sat at the right hand of God. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied it. My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord Jesus Christ. Praise you, Lord. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Okay, ngayon po ang ating pag-isa ang Wednesday group. Ang pag-isa po sa ating pong Foundation Day. 30th Foundation of LCITWXI Partners Fellowship International. At ito'y na-umpisa noong 1984, August 20, 1984. Kaya po, 30 years. 30 years na ngayon. 1986 naman ako tinawag ng Panginoon. Kaya 28 years naman ako sa gawain ng Panginoon. At masarap po yung maging part of this ministry. And this is the continuation of the Acts of the Apostles, kung saan pinagpapatuloy natin ang inuutos ng Panginoon, Go and make disciples of all nations. Kaya ang sarap pakiisa, ano? Kung kaya po, hindi tayo, kaya tayo nandito because tayo naliwanagan. Dahil ang liwanag ay ang Panginoon. Kaya kunin mo ngayon ang inyong kandila to celebrate the life of this world. Lahat po ba ay yung kaluwanan? Malaya tayo ba? I-imagine lang po natin. Hindi nyo sisindihan. Hindi nyo po sisindihan. Dahil sisindihan niyo po yan ay sa mamayang gabi, alas 9. The covenant prayer is 9 o'clock. And let's pray our servant leader na bigyan pa siya ng mahabang buhay. Para maraming pangkaluluwa dumating pa sa maraming taon ang ministeryo nito sa kanyang pamumunan. Kaya itaas po natin at imagine natin na may sindihan. Si Kristo siya tiwanan. Close your eyes and concentrate. Imagine that it was night by the light of Jesus. I
isipan sa madilim namin kahapon, sa madilim namin buhay sa kamunduhan. Alalahanin niyo na kung hindi sa Panginoon, wala tayo rito. Kung hindi sa Panginoon na siya liwanag sa landas ng ating mga buhay, siguro ang buhay natin walang kwenta. Siguro ang buhay natin patay na. But thank God, because He lighted our lives, because He is the light of this world. At bigyan mo oras rito to surrender your life to Him, so that He can use you in His kingdom, in His ministry. Ang Diyos gagamitin ka saan ka mapupunta. Pakikinabahan ka ng Panginoon dahil ikaw ay tumanggap sa Kanya. Sa pagpapahayag ng Kanyang salita, sa pagbabahagi ng mga testimonies, dahil nalas ng Panginoon sa mga pumitigahan sa Kanya. Ngayon ibulog mo sa iyong hawak na kagihan, ibulong mo sa Panginoon ang iyong mahalagang tatlong wish. Open your lips and sabihin mo sa Kanya. Believe, paniwala ka. Narinig ng Panginoon. Claim and believe in the name of Jesus Christ. He said, whatever you wish, it will be given to you. If you remain in me, and my words remain in you, whatever you wish, it will be given to you. Receive in Jesus' name. And everybody say, Amen. Sabihin mo, I claim. I claim. In Jesus' name. Amen. Taas ang mga kamay ako'y magpupuri sa Panginoon. Magpupuri sa Panginoon. Magpupuri sa Panginoon. Magpupuri sa Panginoon.
masaya. Ako naniniwala na lahat ng ating mga wishes ay answered prayer. Asahin ko sa ating mahalagang tatlong prayer request. Dahil ang mahalagang prayer request na tatlo, sabi ng servant leader, 30 na pagpapala ang balik sa atin. Maniwala po kayo. Hindi ibig sabihin tatlong sobre, tatlong nakasulat. Yun namang wish, binulong lang yun, hindi nakasulat. Amen. At yung tatlong tubig, isipin na lahat ng 3, symbolizing 3 age. Tatlong dekada na tayo. Kaya yung tatlong dekada, ang balik na pagpapalay, siksik, liglig, at umakakal. Amen po ba? Kaya po, masarap maging bahagi ng ministeryo ng Panginoon. Kaya lahat po, yung tatlong tubig, mamaya inumin nyo yung isa, tapos yung dalawa, iuuwi nyo. Ipaiinom nyo sa inyong employer. Ang lahat ng employer na makakainom yan, babait sa inyo. Ang iinom yun, iipisan kayo ng sundo. Yung paniniwala, mangyayari yun. Yung ba naman, ito na paniniwala, yung mangyayari sa inyo. Because it will happen to you because of your faith. Mangyayari sa iyo dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya mahalaga ang pananampalataya sa Diyos. So, because all of us, kayo pong lahat na nandyan, ay nag-take ng CLSS nung nakaraan, mga kapatid, itong topic na ito continuation about our rock, yung paglago po natin. Kasi, mahalaga po na tayo na komisyon ng Panginoon. Christ commissioned us to go. Kinumisyon tayo ng Panginoon. Tumanggap tayo kay Kristo, nanalig tayo sa Panginoon sa Kristo, sumampalataya tayo. At lahat ng nanalig at sumampalataya ay napabilang sa kanyang body of Christ. Amen. Amen na. Amen. Hindi ng Panginoon. So after the CLSS and after we are saved, mga kapatid, the next is discipleship. Ang kasunod ay pagiging followers of Christ. Discipleship, it means followers of Christ, disciplined people of God, mga disiplinado, tagasunod ni Kristo, na mayroong ipinagagawa ang Panginoon. Mayroong ipinagagawa ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, sabi ng John 15 verse 16, John chapter 15 verse 16, ang sabi ng Bible, you did not choose me. Hindi ako ang pumili sa inyo. O hindi kayo ang pumili sa akin. But I choose you and appointed you to go and bear fruit that will last. Sabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang bunga. Kapag ang tao na tumanggap sa Panginoon ay hindi po nananatili sa Panginoon, walang growth. Dahil ang Panginoon is the Word of God. Sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. So, ang nagpapalago sa atin, sa pananampalataya, ay yung patuloy na nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya po mahalaga yung paglago. Dahil pag hindi po tayo malago, hindi po tayo mamupunga. Amen. Sabi ng Panginoon, you did not choose me, but I choose you, and appointed you to go and bear fruit that will last. Yung bunga na nananatili. Ibig sabihin po nun, yung pagiging Kristiyano na hindi po paminsan-minsan. Yung Kristiyano na hindi lulubog, lilitaw, na parang palitaw. Hindi po yung Kristiyano na lulubog, lilitaw, na parang kabuti sa dumi ng kalabaw. Ang sa Panginoon yung
Sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamunga ng sagana. Yung bungang mananatili. Ha? Sila yung mamunga ng sagana. Sabi ng Panginoon, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ha? Yung Kristiyano, susulpok, lilitaw, hindi lumalago. Ha? Yung laging absent sa prayer meeting, hindi lumalago yun sa pananampalataya. Hindi lumalago yun sa karakter, sa pag-ugali. Hindi rin lumalago sa pag-ibig. Hindi rin lumalago sa lahat ng areas ng kanyang buhay, walang growth. Kaya mahalaga po yung may growth, may paglago. Dahil kapag ang isang halamay lumalago, ito'y namumunga at ang bungay nananatili, ang bungay na sarap at hindi mapakla. Amen! Masarap ang bunga. Hindi po mapakla. Amen! Amen! Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28, verse 90. Ha? Matthew chapter 28, verse 90. One nine. Sabi mo dito, therefore go and make disciples of all nations. After we are commissioned by Christ, inuutusan na tayo ng Panginoon ngayon. Na ang sabi ng Panginoon, humayo kayo. Kaya mapalad kayo mga bago na masisipag, bukod sa masisipag, magaganda pa. Kaya pinagpapala sa pag-aakay mga kaluluwa. Yung mga pumalakpak na yun, ay biyaya. Kung iba naman, nakahagpipip lang. May mga kaya kami rin sa Panginoon. Alam mo, maraming mga tao na i-stroke dahil ayaw magpili ng kamay sa pagpupulong sa Diyos. Hindi ako nasabi nun, hindi ako sabi nun sa Correcto sa 6:19. Sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, hindi nyo ba niya alam na inyong katawan ay hindi sa inyo? Our body is not ours. Sabi ng Bible, ang ating katawan niya ay binili ng banal na dugo ni Jesus. Kaya hindi sa akin. Binili yan. Hindi niya sa akin. Pag pinagkabanal na dugo ay sa iyo. Bakit mo pinapabago? Bakit mo pinago yung ilong mo? Bakit mo pinago yung mukha mo? Bakit mo nalapunta niyo sa Diyos? Pag malaki mo, anong itsura mo? Anong itsura mo yun? Yung lalo ipag malaki. Huwag mo ipapabago sa bagay ka na nagkakaluan sa Diyos. Amen! Amen! Kaya, Kristo sabi ko hindi sa atin ang ating katawan. Kaya sabi ko faithful, kaya gamitin nyo. Iyan, gamitin natin ating katawan upang maparangalan ang Diyos. In other words, lahat ng bahagi ng katawan natin ay bigyang karangalan ng Diyos. Kaya yung mga kamay nyo, iba pala sa ilang malakas sa Panginoon. Kaya yung iba, kapag kumano sa El Shaddai, nagugulat sila. Sabi ko, kaya pala na-stroke siya. Dahil noon, ayaw niya man lang gamitin yung kanyang kamay para pugihin ang Panginoon. Pag nagsisimba, niya yung malaki ako sa katabi pag tumaawin ng parang nakagano na yan. Ang iba naman hindi man na-stroke, tinubuan ang pulpo. Ang inyong katawan, hindi sa inyo, huwag nyo pagkain sa iba yan. Huwag nyo pagkain kung kanino man sapagkat sabi ng Panginoon, ibahagi natin sa Panginoon yung itulis out and to share. Sinasabi
sabi ng inaawat, tapos mo ang iyong kamay. O yun, that's a song of unity. Ha? Ano ba yung pagkakaisa? Yung unity is one of the fruit of growth. Bunga yun. Kapag malago ang isang tao sa pananampalataya, nakikita sa pagkakaisa. Pamilya nagkakaisa, pamilya maganda ang relasyon, pamilya talaga nagmamahalan. Nakikita sa kanila yung word ng family. F, Father. F-A, Father. M-A-F-I. Sabi ng M, Mother. I, letter I. Tapos L, Love. Y, you. So yun ang ibig sabihin ng family. Father, Mother, I love you. Yan ang isang pamilya may growth, may mamahalan, kakaisa. Amen! Ay kung walang pagkakaisa kayo ang pamilya nyo, hindi naman lang sila tinatawagan, hindi man lang tinitext, pero yung driver, tinitext sila. Minsan tayo may panahon sa iba, pero sa ating first community, because our first community, as we are commissioned by Christ, before we go to other places, you must prepare first your family. Kailangan nyo muna ang inyong unahin. Yung pamilya nyo ang inyong evangelize. Evangelize first your family, because your family is your first community. Purihin ang Panginoon. Amen! Sabi mo sa nakatabi, walang iwanan. Hindi iwanan naman ang Panginoon. Kinahapon-hapon tayo ng Panginoon. Saan man tayo pumunta? Sabi ng Panginoon, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Kaya ano na po yung pinakikinggan nyo? Yung iba naman, hindi tinatandaan yung pinakikinggan. Yung iba, ayaw bumili ng Biblia. Yung iba, hanggang na tumama na lang. Ano ang may-share natin? Sabi ng Panginoon, at turuan silang sumunod. Kaya may tutulong natin. Kaya maraming mga anak na naging nag-akit, pamilyang hindi magkakasundo. Kasi, maging ang mga magulang, wala namang tuturo sa mga anak. Sabi nung ama sa anak, oy! Bakit pinabibigyan mo na? Eh bakit kayo? Ako pa nga pinabibigyan mo na si Galileo eh. Ay bakit tutuloy? Sabi nung nanay, oy! Kahit hindi mo kasus mo sa anak, eh siya naman yung maganda, lagi ka ng tikisis. Okay ba? Ay kaya, wala may tulong sa mga anak. Dito sa ministry, dito sa paglilingkod natin sa Panginoon, tinuturuan tayo and we are commissioned by God. Diba? Doon sa baba, kinumission kayo. Sabi doon, kayo ay naging ilaw at asin na sa libutan. Kapag nawala ng nasa ang asin, yun yung nakilala na ganyan, nakapagpapatan na lang. At ang ilaw ay hindi nilalagay ang yano sa ilalim ng taluhan o takalan, kundi nilalagay sa ibabaw upang maliwanagan ang buong sambahayan. Ibig sabihin, tayo ay dapat maginiwanag sa iyong mga anak, maginiwanag ka sa iyong asawang nagililan, maginiwanag ka sa asawang mo. Amen! Dalangin ko para umuwi ng Pilipinas, ang lahat ng asawang nagkahiwa-hiwalay ay mabuo. Sa igaya ng Panginoon. Amen!
isang sinabi, isipin mo, kapitbahay pa yung sinamahan. Nung biglang umuwi, napadaan, sinabunutan niya. Sabi ko, tawagin pagsabunutan. Wala kang pakialam doon. Kahit nakilala mo yun at naging relasyon yung asawa mo, wala kang karapatan, nasaktan. Kahit alam mo pa yun. Kahit kung katulog mo pa, na naging relasyon ng asawa mo. Dahil naging relasyon yung katulong ninyo ng asawa mo kasi si Inday laging minamasahe yung tuhod ng asawa mo. Ay ikaw, minasahe mo naman yung tuhod ng asawa mo. Ayusin mo muna yung relasyon ng mag-asawa. Ayusin mo muna yung relasyon ng mag-ina. Ayusin mo muna yung relasyon mo sa buong sambayan upang makita sa iyo ang ilaw at ang lasa ng asin sa sanlibutan. Amen! Bakit yung iba hindi makakiti? Sabi ng Mark 16, inulit sa ating hiling. Mark chapter 16, verse 15. Ang sabi ng Bible, He said to them, Go into all world and preach the good news to all creation. Inulit! At inulit pa sa Luke chapter 24. Sabi ng Luke chapter 24. Oy, pakinig ka muna. Luke chapter 24. Sabi nito ng Bible sa Luke chapter 24 verse 49. Sabi ng Bible, I am going to send you. Sinusugo tayo. I am going to send you what my Father has promised. Pangako ng Ama. But stay in the city until you have been clothed with power from on high. Huwag kayo muna aniyang aalis sa siyudad. Hintayin nyo ang pinangako ng Ama. Yung idadalhin sa atin ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya natin na siyang kasutang pang-espiritual ay ang kapangyarihan ng ating Panginoon. That the power of the Holy Spirit. Amen? So, this is our mission. Ito po ang mission natin lahat. Kasi sinabi ni St. Paul, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay nagmamahal sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling. May maraming taong memorize ang awit na yan, pero hindi naman ginagawa. Yung pananagot na natin sa isa't isa, hindi naman natin ginagawa. Hanggang awit na lang. Di ba? Katulad na yung awit natin kanina, kung inyong nananamin, yung message nung you light up my life, ako makiiyak ka lang. At yung sumunod pang awit, ano maganda ang mensahe? Eh kaso, maraming umaawit sa atin, memorize yung awit, pero hindi naman ginagawa yung mensahe ng awit. Di ba? Hindi pinaglilingkuran
ko sa awit, so many I sit by my window, waiting for someone to sing me a song. So many things I can't believe inside me. No, isipin mo, ang dami natin mga pangarap na inikit natin lang dito sa ating puso. But without that someone that we are waiting for, hindi mangyayari. Kinikit natin yun. Hindi magaganap yung king sa puso mong mga dreams. Hindi mangyayari. Alam mo kaya maraming panaginip, hindi mangyayari dahil sa iyong boyfriend. Pero lahat ng ating kinikip na dream sa ating puso, kung yung someone na yun, which is our Lord Jesus Christ, ay talagang nagahari sa mga magaganap yun. Mangyayari yun! Niliwanagan daw ang ating buhay. You gave me hope. Binigyan ng pag-asa. You gave me hope. Diba? Para yung pag-asa yun ay lagi-lagi nating taglay-taglay. Amen. Huh? You light up my day. It means to share that life. Ibahagi yung life na yan. Ibahagi what we experience to our Lord. Ano ba yung naranasan natin? Yung iba, ang gusto yung iba yun. Ito yung gusto yun. Sabi ko sa isang araw. Rain wherever we say goodbye.
sunshine. There will be no sunshine in my life. Wala nang sunshine, walang liwanag ang buhay mo. Because sabi ko sa awit, the reason is, somebody holds my heart. Ay, sino yun? Na nagbibigay ng kaliliman sa iyo si Satanas. Mga kapatid, kaya masarap ang awitin mo yung ano. Ha? Ang dapat mong awitin ay, ha? Ano? Ano awitin mo? Diliwanagan mo ang puso. Alam mo, baka kayo umawi. Alam niyo yung sa akin. Yung awit na awit, Sister Cindy, may awit na maganda yan. Ano yung awit na Sister Cindy? Ano yung sabi mo? O yun. O, Cindy mo. Sabi mo sa awit mo, Sister Cindy, yung awitin niya yung dalaga pa siya. Kapag umaawit, gumaganda pa naman tayo. Sister Cindy mo. Ngayon para sa siya. Ano yan? Ano yan? Let the devil face the Lord. Let the devil face the Lord. Mga awit nasa sanlibutan, si Satanas, ang pinag-oopera mo ng buhay, ang demonyo, ang binibigyan mo ng buhay ng kapatid. Pero, tandaan niyo po, kapag inawit mo yung papuri kay Kristo, ang buhay mo ay magbabago. Ang buhay mo sa sakala, ang buhay mo ay ulo, ang buhay mo, Amen! Kaya pagkagising sa umaga, kalimutan mo na yung tinsong yung makamundo. Kalimutan nyo na yun. Sabi ng servantida kanina, patay problema. Sabi ng servantida doon sa kanyang replay kanina, kung may problema, ano kinukuha ng ginagawa ng mga babae? Hanapin yung luman-luman ng daka ang patutuloy yung kanilang tinso. Problematic na lang siya. Ang papatutog pa noon. Ano? Kung ano mga awitin. Ano? Yan ang mundo. Pero ngayon, ang ginawa ng Panginoon, binago na tayo, and we are commissioned to what? To go and make disciples of all nations, to share the goodness of God. Kung ano yung magandang ginawa ng Panginoon sa iyo, nang tanggapin mo ang kapangyarihan ng Panginoon, sabi roon ng Biblia, mga kapatid kay Kristo, sa Acts chapter 1 verse 8, at tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko mula sa Jerusalem, sa Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pag sinabing saksi, witness, mga kapatid, yung witness, nakikita sa iyo yung ebidensya. The evidence that you are changed because of the power of God. Kapag ganyan ng Diyos na naranasan mo, yung dating buhay mo na iba. Yung dating chismosa ka, yung dating ikaw ay flavor, ngayon hindi lang flavor. Ano na? Kayo po yung natawag. Kami mo wala. Bakit ang flavor? Ngayon flavor mo na. Alam mo, pag kayo ay lumaban sa Diyos, yung bang kayo babae tapos kayo ay nag-meet yung maging lalaki, paglaban sa Diyos. Alam mo, yung mga bansa na nag-allow at nag-approve ng same-sex marriage ay mga kusali hindi nila ina-acknowledge ang Diyos. Hindi nila ina-acknowledge ang Diyos. Paglaban yan sa Diyos. Yan ang reason why Sodom and Gomorrah ay ginuno ng Panginoon. Bakit ginuno ng Diyos ang Sodom at Gomorrah? Yan because of being disobedient. Sabi ko na Romans chapter 1, pakinggan niyo po ito. Yan ang reason kung bakit
kapatid. Kaya pag ginagawa po natin yan, paglaban sa Diyos yan. Sabi nito ng Bible, o ito yung makinig ka muna. Hoy! Makinig ka nito. Sabi ng verse 26 ng Romans chapter 1, because of this, God gave them over to sinful lust. Lust of the flesh. Sabi ng Bible, even the woman exchanged natural relationship for unnatural ones. Ibig sabihin, babae sa babae. At sabi rito ng Bible, men committed indecent act with other men. Lalaki sa lalaki. At ano sabi ron? And received in themselves the due penalty for their perversion. Sabi sa Tagalog Bible dyan po, hindi nila maiiwasan ang parusang nakahanda sa kanilang misyang gawain. Malini po pala. Kapag ikaw ay nakipagrelasyon sa kapwa babae at sa kapwa lalaki o lalaki, mga kapatid, hindi ka raw makaliligtas sa parusang nakaambak sa iyo. Nung unang panahon na, binunaw na din. Ang Sodom at Gomorrah, basahin niyo po sa Genesis. The reason why it was cursed by God at pinupok ng asupre. Because of the relationship. Basahin sa book of Genesis, chapter, basta doon sa chapter na yan. Hanggang ko sa buong chapter ng Genesis. Ano po? May title naman po yun. The Sodom and Gomorrah. And that's the reason, yan ang pinaka-sign of the end time. Sabi ng gospel, sa mga buting balita ng Panginoon. That's why it was laganap ngayon. Laganap ngayon. Because it is the sign of the time. Sabi ng Panginoon, ano ba ang palatandaan? Sabi ng mga magsalibutan sa Panginoon, what is the sign? That you are not coming. Na yung pagbabalik. Sabi ng Panginoon sa Kristo, wala ibang palatandaan maliban sa naganap sa Sodom at Gomorrah at naganap sa panahon ni Noah. Ano ba yung naganap sa panahon ni Noah? Sabi doon sa book of Genesis, noon ang mga tao ay naglalasing, ang mga tao ay nag-aasawa, ang mga tao ay walang panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. At yun daw ang magiging palatandaan ng pagbalik ni Kristo. Ganon din ang nagaganap ngayon. At sabi, ang palatandaan naganap tulad ng naganap sa Sodom at Gomorrah. Ay ano yung naganap doon? Yun nga, homosexuality, lesbianism, yun po. Kaya naganap. Di ba pagtataka? Hindi tayo pwede magtaka kung bakit in-approve ng Amerika, in-approve ng ibang bansa, in-approve ng kung ano. You search in YouTube, you search in internet. Why did that happen? It's because of the Antichrist. Dahil ang mga taong nandyan na naganap sa pag-approve niyan ay because they were Antichrist. Hindi sila na-acknowledge ang salita ng Diyos. They don't acknowledge Christ. They don't acknowledge somebody that created them. Yung mga tao na hindi iniisip ang lumikha sa kanila. Mga tao wala kuwang ang Diyos na nagpuso. Yung mga wala kakuwang, may biyaya ang mga ang hina. There are two tinatawag na one world government. One world government belongs to Christ and one world government belongs to Satan. Saan kaya kayo pagbilang? Kaya pag tayo po hindi nagbago at hindi tayo nagkaroon ng growth and fruit, what God Jesus expected us, hindi tayo sa one world ni Christ. Pag wala tayong fruits, baka kabilang tayo sa one world government ni Satan. And that is Illuminati. Mga kapatid, manalig kayo sa Diyos. Maniwala kayo sa Panginoon. Malapit na siyang bumalik. Hindi natin alam kung kailan magdasahan ni Esther. Ang mga palatanda ay nandiyan. Ang lahat, asahan yung Matthew chapter 24. Ang
lahat doong chapter ng Matthew 24, andyan na, nagaganap na, walang hindi nagaganap, nangyayari lahat, sapagkat dumarating na, sabi ng Panginoon, andyan na ang may hawak ng sanlibutan, sapagkat ang may hawak ng sanlibutan ay ang masamang espiritu. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Magbago na tayo ng isip na kapatid. Magbago na tayo ng puso. Magbago na tayo ng buhay. Yaman na kilala niyo ang Panginoong Jesus. Yaman na kilala niyo ang Diyos. Yaman na isa na nilagay sa ministeryo ito. Sumunod na tayo sa kanyang araw. Tumaan tayo sa tumpak at tamang daan. John 14:6, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan. Kaya yun ang nais ng Panginoon.
from Jerusalem to Judea and Samaria and to the outermost part of the earth. Kasama nun ang Iloilo, kasama nun ang Mindanao, kasama nun ang Bohol, kasama nun ang Bisaya, lahat ng bahagi ng mundo. Kasama nun. Yung mga kumalakpak nun, may dagdag na biyaya mo. Kaya lang ba kayo pamalakpak dahil sa biyaya ng Diyos? Ihilakan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, go! And number 2, someone to preach the good news to all creation. Ang ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng nilalang ng Panginoon. Sabi ng Luke chapter 24 verse 47, repentance and forgiveness of sin will be preached in the name to all nations, beginning at Jerusalem. Mula sa Jerusalem, patungo rito, nagmula ang simbahan sa Jerusalem when Jesus said to Peter, and you are Peter, that upon this rock I will build my church. It was said and proclaimed by the Lord Jesus Christ in Jerusalem. It's not in the Philippines, but in Jerusalem. Purihin si Jesus. But make disciples of all nations. Matthew 28:9, excited 49 verses. Gawing alagad ang lahat ng bansa. Isipin mo yun, ang ganda na pangako ng Panginoon. Siyang dapat gumawa, umakyat na siya sa langit, at kayong tumugon, tayo ang pinagkakatiwalaan ngayon sa kanyang mission. We continue only the mission of Christ. Hindi mo ba ipagmamalaki yan? You are chosen. Many were called. We, as few, are chosen. Mapalagay. In 20 years of ministry, you are there. You are here. You are part of the mission. You are part of God's people and God's ministry. Ipagmalaki mo. Maraming taong gustong maging part itong ministry nito. The largest charismatic ministry in the world is El Shaddai Ministry. Kaya mga kapatid, ipagpasalamat kami ng Panginoong Jesus. Salamat sa biyaya, mataligtasan. Salamat sa pag-ako'y naging bahagi ng aking ministry. Mula ngayon, Panginoong Jesus, walang iwanan. Mananatili po ako sa katapatan sa paglilingkod sa ministeryo nito dahil ako'y tinawag mo. Salamat sa liwanag, salamat sa asin ng sanlibutan na ako ay ginamit mo. Panginoong Jesus, ikaw ang asin at liwanag sa sanlibutan. Salamat sa biyaya. So, thank you. Thank you. Just believe. That's only a contact point of God. Walang power ang mga yan. But God is a powerful one. Pero gumagamit siya ng contact point. Tulad ng mga panyo, langis, tubig, barbecue, anything that inspired by God. At yan din ang inspirasyon na narisip ng sagratihan. Kaya tayo nangihis. Panginoon, narito po ang mga tubig, symbolizing your word and your Holy Spirit. Daluyan mo po ng kapangyarihan ng mga bagay dito. Kumilos po kayo na may kalakasan at paghimalaan mo ang bawat isang nandito, Panginoon. Ang nakikisa. Kasama po ang mga barbecue. Na alam namin, Panginoon, sino man makatikim ng barbecue yan. Ano man ang sakit, ano man ang problema, ano man ang mga pagkakawala ay mabubuo, Panginoon, at gagawin lalakas lalo. Pagpalain po ang mga bagay na ito, kasama po ang aming napakahalagang prayer request na
buksan ang tubig at saka barbecue. Kumagat lang kayo sa barbecue. Huwag mong kakainin na. Titin lang po. Baka naman kainin lang dito. Respeto natin yung alka. Titin lang po. Nasa kontak ko eh. Master, titin lang. Pagkakot niya, labas lahat. Tinulog niya. Natikman niya ha. Yan. Tapos lumago ka na tubig. Laying the power. Laying the power. Laying the power. Ngayon na ate mo, na ikaw lang yung kumain, patabi mo hindi. Mamaya ko bigyan ng patabi mo. Okay? Maniwala ka. Lahat ng mga tumikin yan, answer prayer. Lahat ng tumikin yan, magaling na. Lahat ng tumikin yan, pinagpala na. Sa pangalan ng Jesus. Kaya taas kami, Panginoon, salamat sa biyaya nito. Salamat po. Naniniwala kayo, Panginoon, ang dalawang bottled water pa na aming iuwi sa aming tahanan. Sino mga makainom nito, especially at mga employers ng aming mga kapatid. Babait sila, Panginoon, sa kanila at iipisan sila ng sweldo sa kanila ng Jesus. At marami na po namin pag ang aming mga offering ay pinalik ko na sa amin ng siksik-liglig at umahapaw as we sing. Give thanks with a grateful heart of Jesus. Masalamat na namin siya. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ is Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ is Son. And now let the weak say, I am strong. Say, I am free. Because the Lord has So this is now my last day sa inyong Wednesday group, ano? Ang flight ko po Sunday, 10 o'clock in the evening. Kaya po, paalam na sa inyo. Mamimiss ko kayong lahat. Thank you, Brother. So, mga minamahal kong mga kapatid, bilang huling araw ngayon para sa atin na lingkod ni Brother Rex, nakakalungkot kung sabihin na siya aalis na. Subalit, pasalamatan natin ang Panginoon sa paggamit ni Lord kay Brother Rex upang ang mabubuting butil ay matanim sa ating puso bilang matabang lupa at tayo ay makapamunga. Amen. At hindi namin kakalimutan, Brother Rex, ang iyong mga katuruan. Kasama namin ng aming panalangin din para sa iyo, sa iyong susunod na misyon. At huwag mo rin kalilimutan lagi kami ipanalangin. We love you, Brother Rex. And of course, God loves you. Amen. At bilang alaala ng Wednesday group, Brother Rex, nais nilang ipaabot sa iyo ito, ang Certificate of Appreciation from Wednesday group. And also especially for conducting in the spirit ceremony. Amen. Thank you po. Salamat sa Panginoon at sa inyong lahat na mga kapatid namin na walang sawang nakikinig. At lalo na po yung mga baguhan natin na napakasisipag mag-akay ng mga kalon. Nawa po ipagpatuloy niyo. Amen. Amen. At mabuting balita po, isang masayang balita, ang ating punong lingkod po ay darating. At
inyong makaka-attend ay mag-apply din kayo ng vacation from your employer earlier at upang siya ay ating makapili. Amen. At Brother Rex, bilang alaala, Sing for us. isang awitin mula kay Brother Rex. Sa Panginoon Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalingas sa pagsubok at lumbay, naroon siyang lumalamay. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Walang kapakapitan at maramang alaigin, sa'yo'y pinapasa. Alalahanin mo sana, minamahal ka na. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man kapatapan na buhay ligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niyang habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siyang lumalamay. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Kung ika'y naglalamig, walang malamigan at maramang daigdig, sa'yo'y pinakasal. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na buhay ligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat. Ayan, mamaya na mag-picture. Kailanman. Okay mga kapatid, maraming salamat. So mamaya po tayo mag-picture kasi may final blessing pa tayo, no? So mga kapatid, salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig, sa sipag nyo, sa inyong tiyaga, lahat-lahat po, sa mga council, sa ating mga, lalo na yung ating mga instrumentalist at saka mga choir, no? Salamat po sa lahat-lahat. Alam ko pong ang Diyos po ang magpapala sa inyo. Amen. Yun po umatand ng CLSS. Pakikuha po ang mga certificates ninyo sa ibaba mamaya. Huwag niyo pong kalimutan at napakaganda ng inyong mga certificates. Thank you po. So lahat po kayong umattend ng CLSS ay mamaya po dun sa hall, kukunin niyo po yung inyong certificate. Okay, raise up your hands.
And may the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Father pa lang, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless po, and raise up your hands and let's pray the psalm.